Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na yung pinaka-latest update sa binabantay natin bagyo na si Bagyong Goring na muli pong lumakas at ngayon ay nasa Super Typhoon category na ulit as of 11 p.m. po yan ngayong araw ng Huwebes. Makikita ho natin sa ating latest satellite images, huling namataan ho ang sentro ng mata ng Bagyong Goring. Malapit ho dito sa katubigan ng Calayan, dyan ho sa Babuyan Islands. Taglay niya, naging isang super typhoon po nito, nag-re-intensify po ito sapagkat lalo na't nasa karagatan pa rin. Sa ngayon, ang lakas niya nasa 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pagbugsuho na nasa 230 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon pahilagang kanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Samantala ho, inaasahan din natin na bukas ho, araw ng Miyerkules, maaaring pumasok naman ang isa pang bagyo na may international name na Haikui at ito po ay sakaling pumasok ng PAR, tatawagin nating Hana. Mamaya po, ibibigay ko yung update sa inyo dito sa ikalawang bagyo na inaasahan natin papasok ho ngayong buwan ng Agosto. Samantala, sa ngayon ho, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon ng habagat na pinalalakas o pinaiigting ng Bagyong Goring na siya magdadala ho ng mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Narito ho yung latest track ng Bagyong Goring. Actually, ngayon ho yung pinaka-crucial na panahon, partikular na sa bahagi ho ng Batanes at Babuyan Islands. Dahil kumikilos ho ang Bagyong Goring, palapit na ho dyan sa may Babuyan Islands, maaari ito mag-landfall sa isa sa mga isla ho ng Babuyan Islands o dito malapit sa Sabtang Islands ng Batanes mula ngayong gabi hanggang bukas ho ng tanghali. Sa mga kababayan natin sa lugar na ito, delikado na po at nakakamalaki po ang magiging epekto at napakamapinsala ng lakas ng hangin na dulot ng Bagyong Goring sa area na ito ng ating bansa. Dala po niya ang napakalalakas na hangin at napakalakas na mga ulan. Patuloy pa natin inaasa magdadala ito ng malalakas po na mga ulan at hangin, partikular na sa Batanes at Babuyan Islands mula po ngayong gabi hanggang bukas. Ito po yung pinaka-crucial na mga sandali, partikular sa bahagi ho na extreme northern Luzon. Inaasahan naman natin na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility araw ho ng Miyerkules bukas o sa Thursday morning, Huwebes ho na umaga. Sa ngayon ho, dahil nga super typhoon category po ulit ang Bagyong Goring, nakatang signal number 5, partikular na sa northeastern portion ng Babuyan Islands, napakalakas na hangin at malalakas na ulan ho ang dala nito, partikular na nga sa bahagi ng Babuyan Island. Signal number 4 naman ho ngayon sa may southern portion ng Batanes, northwestern and southeastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at dulong hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa northern and eastern portion ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Apayao. Samantala, signal number 1 naman sa northern and eastern portion ng Isabela, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Cagayan, ng Apayao, hilagang bahagi ng Abra at ng Kalinga. So mapapansin natin, dito sa ating mapang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Batanes area at Isabela, Kalinga at Abra. Ito yung mga lalawigan sa Northern Luzon na pinakamakakaranas ng epekto ng Bagyong Goring. Taglay yung pinakamalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan. Iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa mga lugar na ito na kung saan nakataas yung mga babala po natin. Samantala naman, ito yung mga lakas ng hangin na inaasahan natin. Dulot ho ito ng Bagyong Goring. Malalakas na ulan ho, partikular na nga doon sa mga binanggit ko ho na mga lalawigan sa Batanes, sa Cagayan, sa Isabela, gayon din ho sa bahagi ng Kalinga, Apayao, Abra at Ilocos Norte. So makikita ho ninyo halos sa mga binanggit kong lugar ay makararanas ng malalakas na pag-ulan dulot ng Bagyong Goring. Samantala naman ho, dulot naman ng southwest monsoon o habagat, meron ho tayong nilabas sa weather advisory. Malalakas ang mga pag-ulan din ang aasahan mula ngayong gabi hanggang bukas, partikular na di sa bahagi ng Zambales, Bataan, Antique, Negros Occidental, Guimaras, southern portion ng Palawan, gayon din sa iba pang bahagi ng Palawan, Occidental, Mindoro. Pagdating ho ng araw ng Miyerkules o bukas ng gabi hanggang at Thursday o Huwebes ng gabi, magiging maulan din ho pa rin sa Zambales, sa Bataan, sa Kamaynilaan, makararanas na rin ho ng mga pag-ulan, partikular na ho, posible gabi pa lang ng Wednesday or Thursday, may mga pag-ulan sa Kamaynilaan.
Bulacan, Cavite, Batangas at sa bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro. Magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan nito, partikular na hanggang araw ho ng Biyernes sapagkat sa paglabas ho ng bagyong Siguring ay papasok naman yung bagyong may international name na Haikui na tatawagin nating Hana. Paigtingin pa rin nila ang habagat at ito ang inaasa natin magdadala ng mga pag-ulan, partikular na ho sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung western section ng Luzon. At sa mga lugar ho na kung saan sinasabi ho natin na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Western Luzon at Western Visayas, iba yung pag-iingat lalo na ho sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala ho, nakataas pa rin ang gale warning natin. Mapapansin niyo halos buong bansa, partikular na sa Luzon at Visayas at Hilagang Mindanao, delikadong maglayag, ang maliit sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Makikita ho ninyo sa ating mapa yung mga lugar na kung saan sa mga baybayin na mayroong kulay pula ho. Inaasahan nga natin na maalon yung karagatan kaya delikadong maglayag, yung maliit sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. At posible din ho na makansela yung mga biyahe ng ilang mga bangka at mga sasakyan po dahil sa sakyang pandagat dulot nga ng malalakas na alon. Pagdating naman ho sa bugso ng hangin, mapapansin ho natin malaking bahagi ho ng Luzon area ay makararanas ho ng mga pagbugso ng hangin dulot ng hanging habagat at epekto rin ho ng bagyong Goring na maring umabot ho hanggang Western Visayas. Dumako ho tayo dito sa binabantay nating bagyo na si Severe Tropical Storm Haikui. Nasa labas pa siya ng Philippine Air Responsibility. Huli nating namataan nito, mahigit 1,500 kilometro. Silangan na extreme northern Luzon, taglay yung pinakamalakas na hangin maabot ng 110 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pagbugso na sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran. Hilagang Kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At makikita ho natin sa ating latest track ng bagyong si Haikui, natatawag din bagyong Hana, maaaring pumasok ng Philippine Air Responsibility bukas ho, araw ng Miyerkules ng umaga o bandang tanghali ho. At magpapatuloy ito, hindi natin ito inaasahang tatama sa lupa pero patuloy itong lalakas. Posible rin niyang paigtingin ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan hanggang weekend ho sa malaking bahagi ng Luzon. At posible namang lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility araw ho ng Biyernes. Again, maliit pa rin yung tsansa na ito ay maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa ngayon ho, nakikita natin hindi yung magiging direkta yung epekto ng papasok na bagyong Haikui na tatawagin natin bagyong Hana.